Hello po, nandito pa tayo. Just sharing dahil sinasabi nga natin, malapit na ang eleksyon. So, dapat talaga tayong mga Pilipino ay buboto ng wisely. Buboto ng tamang mga tao para sa iba't ibang position. Siyempre, ang eleksyon ay isang napakalagang proseso para makapili tayo ng mga eleksyon, ng mga tamang officials. Hindi lamang makailik tayo ng officials, kundi makailik tayo ng tamang official sa mga iba't ibang position. Ngayon, may ang isa pang basihan sa pagpili ng official o pagboto ng official. So ito ay lang natin, assessment lang natin. Pananaw lang natin ito. Personal opinion lang, ito. Halimbawa, may mga candidates na marami silang ibang interest. Halimbawa, business interest. Then, yan din ang ating gawing isang basihan. Kasi ito sa kaso ng mga bilyar, dahil siyempre mayroon silang existing senator sa kanilang clan. Pagkatapos another one is incoming. So alam naman natin na napakayaman ang pamilyang ito. In fact, ang isa sa mga pinakasikat na subdivision o yung real estate, itong Camille o kapangalan ng isang candidate. Okay, ito. Ngayon, ang tanong ko ito, personal na tanong lang. Paano makapagsilbi ng 100% ang isang candidate na tulad ni Camille sa gobyerno kung marami silang business interest? Okay, so ang nangyayari dyan ay magkakaroon ng conflict of interest. Ang magiging question sa kanya ay, ano kaya ang uunahin ko o bigyan ko ng priority? Yung sa aming pamilya, meaning to say yung kanilang negosyo, o yung kanyang trabaho bilang, let's say, senator. Kaya so napakahalagang question yan. Kaya tayong mga voters, tayo na ang mag-judge dyan. I think nasa Bible yan. Hindi mo ma-serve ang dalawang Diyos. Dapat iisa lang. So ang ibig sabihin, if you do good, good ka lang. If you do bad ka lang. Maybe ang tinutukoy ay kay Satan. So mga simpleng ito, simpleng issue, simpleng pananaw. But then may katotohanan. Although in fairness, kasi marami din ako nakikita, mayroon din yung mga political clan na talagang ginagawa nila ang tama. Dinagawa nila yung mga paraan para mapaunlad ang kanilang lugar kung saan man sila, Okay. So halimbawa, siguro magaling silang negosyante, then at the same time ginamit nila yung galing para at least ma-benefits yung kanilang lugar. So maybe this is exception to the rule. Although usually talagang hindi mo ma-serve ang dalawang master. You have to give up
this one. You have to support, you have to do this one. At the same time, you have to give up the other one. So, yan ang ating pananaw. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.